Magandang buhay mga kaibigan, mga mag-aaral, at sa lahat ng mga kabataang laging naglalayong matuto pa ng marami sa larangan ng matematika. Ito ang inyong matinik at ang musikero channel na laging handang tumulong sa lahat ng kabataan. At ang ating sesyon sa diskusyong ito ay ating pinamagatang Differential Equations Family of Curves Part 2, Tagalog version. Para sa simula ng ating diskusyon, ito ang una nating problem. Find the DE or the differential equation of the family of circles with center at the origin. Para sa start ng solusyon ng ating problem, para makahanap tayo ng differential equation ng family of circles with center at the origin, kailangan natin ng working drawing para sa ating analysis. Kailangan nating mag-drawing ng Cartesian coordinate system. At syempre naman, ito na ngayon ang ating working drawing, kung saan ito ay binubuo ng x-axis at ng y-axis, at nandiyan din ang ating tinatawag na origin. Ito ngayon ang ating gagamitin para sa ating analysis. At dahil meron na tayong rectangular coordinate system or Cartesian coordinate system sketch, maaari na tayo ngayong mag-drawing ng mga circles. Kaya lang, take note, ang mga circle na iguguhit natin ay pawang mga circles na magkakapamilya lang. Circles with center at the origin. Ito ang ating unang circle na miyembro ng pamilya. Bakit? Ang center is at the origin. At ito naman ngayon ang isa pang bilog na miyembro ng pamilya. Bakit? Circle ito na ang center is at the origin. And take note, nagdrawing pa ako ng isang bilog. Ang bilog na ito ay miyembro din ng pamilya kasi ang sentro nito is nasa origin. At dahil buo na ang ating sketch, pwede na natin ngayong hanapin ang ating differential equation. Kaya lang, paano natin ito sisimulan? Kung working drawing pa lang ang ating nakikita. Siyempre, kailangan nating balikan ang ating analytic geometry. Kailangan natin ng tulong ng konsepto ng circle under ng analytic geometry. Uulitin ko, kailangan nating balikan ang mga napag-aralan natin sa analytic geometry, specifically sa topic na circle. Pero anong topic ba sa circle o formula ang kailangan natin? At dahil sa ang lahat ng mga bilog na nakikita natin, na nasa working drawing natin, ang center nila is laging nasa origin, siyempre walang duda ang gagamitin natin is the standard form of circle kapag ang center 0, 0. At ito ngayon ang ating formula. Standard form ng circle kapag ang mga coordinates parehong 0, x square plus y square equals r square. Kung saan ang ibig sabihin ng r, radius. At ang r ngayon ang ating tinatawag na arbitrary constant. At ngayon, ito na ang ating kalkulasyon. Para sa simula ng ating computation, gagamitin natin ang standard form ng circle kapag ang mga coordinates nito parehong 0. Ito ang equation na x square plus y square equals r square. And then afterward, gagamitin natin ang ating standard form ng equation ng circle. X square plus y square is equal to r square. At para sa susunod na akbang, kailangang hanapan natin ito ng derivative. Ano nga ba ang derivative ng x square plus y square equals r square? Take note, ang r square dito is considered as a constant. At syempre, ito ngayon ang ating derivative. Dahil ang derivative ng x square is 2x dx, at ang derivative ng y square is 2y dy. Ang derivative naman ng r square, dahil ito is considered as a constant, definitely 0. Kaya ang ating equation, 2x dx plus 2y dy is equal to 0.
Ulitin ko ang ating derivative. 2x dx plus 2y dy equals 0. Pero kailangan pa natin itong isimplify. Take note, pwede nating i-reduce ang ating equation by dividing the entire equation by 2. Finally, ito na ang ating kasagutan. X dx plus y dy equals 0. At ito ang ating differential equation. Ito ang differential equation ng family of circles with center at the origin. Para sa ating second problem, ano naman ngayon ang differential equation ng family of circles with fixed radius r and tangent to the x-axis? At para masimulan natin ang solusyon, kailangan natin ng working drawing. Again, muli kong iginuhit ang ating Cartesian coordinate system para sa ating analysis. At syempre naman, ito ngayon ang ating mga magkakapamilyang bilog na pare-parehong fixed ang radius na r at pare-parehong tangent to the x-axis. Ang tanong, sapat na ba ang drawing para makompute natin at mahanapan ng differential equation ng ating problem? Siyempre, hindi pa. Kailangan pa rin natin ng tulong ng ating circles analytic geometry. Kailangan natin ng tulong ng konsepto ng circle. At siyempre, ang specific concept na kailangan natin sa circle topic ng analytic geometry ay walang iba kundi ang standard form when center, h, and k. Kapag ang center ng circle, hindi naman 0, 0. Ito ngayon ang ating formula na gagamitin. At ito ang x minus h square plus y minus k square equals r square. Kung saan ang value ng k is equal to plus or minus r, or positive r o kaya naman negative r. Dahil ang radius natin na nakadrawing sa mga bilog. Minsan, ang circle nasa ilalim ng x-axis, minsan naman ang bilog above the x-axis, kaya ang value ng k is plus or minus r. Kung papansinin natin ang ating equation, nagtranspose ako ng term at ito ang y minus k raised to the second power at ito ngayon ang ating output na kinonsider kong equation 1. X minus h square is equal to r square minus y minus k square. Ang dahilan kung bakit ako nagtranspose, mamayang konti sa kalagitnaan ng ating solusyon ay inyong makikita. Sa ngayon sa solusyon natin, kailangan ko munang gamitin ang original form ng standard form ng circle natin. Para sa unang bahagi ng ating kalkulasyon, ito ang standard form ng circle at kailangan nating itong ma-differentiate. Wherein ang nakikita nating r square is considered as a constant sa lahat ng mga terms ng ating given equation. Right after ng derivative process, ito na ngayon ang ating equation. 2 times the binomial x minus h dx plus 2 times the binomial y minus k dy is equal to 0. At para tuluyan nating masimplify ang equation, kailangan nating i-reduce ang ating equation by dividing the entire equation by 2. At ito ngayon ang kaantungan ng ating equation after nating mag-divide by 2 sa kabuuan. X minus h dx plus y minus k dy is equal to 0. And then, ang ating next move, i-divide ko ngayon ang kabuuan ng equation by dx. And right after na ma-divide natin ng dx ang kabuuan ng equation, ito ngayon ang output natin. X minus h plus y minus k times dy over dx equals 0. Pero, wag rin nating kalilimutan na ang value ng dy over dx is also y prime.
Kaya ang bagong format ng ating equation, x minus age plus y minus k times y prime equals 0. At dahil nag-transpose tayo ng term ng y minus k times y prime from left to right, syempre mag-iiba ang sign nito. At ito na ngayon ang ating equation. X minus h equal negative y prime times y minus k. After ng solusyon natin ito, ang kailangan naman natin is to square both sides. And ito na ngayon ang output after nating nag-square ng both sides ng ating equation. X minus h square is equal to y prime raised to the second power and y minus k raised to the second power. At ang dahilan kung bakit tayo nag-square both sides, para makahanap tayo ng value ng x minus h raised to the second power. Kasi kung tingnan ninyo ang ating equation 1, meron din siyang term na x minus h raised to the second power. Para mamayang konti, equate lang natin ang equation 1 natin at ang given natin ito. Pero bago mangyari yon, marami pa tayong kailangang gawin sa equation na to. Para sa ating next move, ito na ngayon ang ating equation number 2. And then, syempre, gagamitin na natin ngayon ang ating equation 1. Na kung ating papansinin ang equation 1 at equation 2 may similarities. Pareho silang may x minus h raised to second power. At ito ngayon ang ating susunod na step. Substitute x minus h raised to the second power of equation 1 to x minus h raised to the second power of equation 2. At syempre, equate natin ngayon ang dalawa. At ito ngayon ang ating output. R square minus the square of y minus k is equal to the square of y prime times the square of y minus k. And then afterward, transpose natin ang square ng y minus k sa right-hand side ng equation natin. So from negative, magiging positive na ang sign nito. Para sa susunod na akbang, kailangan nating i-factor out ang square ng y minus k. And right after nating ma-factor out ang square ng y minus k, ito na ngayon ang ating equation. R square is equal to the square of y minus k times the square of y prime plus 1. And since sa simula pa lang ng ating problem, alam na natin ang value ng k. K is equals to plus or minus r. So ang gagawin natin ngayon is substitution process. Right after ng substitution process, ito ngayon ang ating equation. R square is equal to the square of y plus or minus r times the square of y prime plus 1. And then ang ating next move is to distribute or multiply the square of y plus or minus r to each term ng binomial nating square of y prime plus 1. At ito ngayon ang ating output. And then para sa continuation ng simplification process natin, ito na naman ngayon ang bagong format ng ating equation. Finally, ito na ngayon ang ating differential equation. The square of y plus or minus r times the square of y prime plus y square plus or minus 2ry is equal to 0. At ito ang differential equation natin. Differential equation ng mga circles with fixed radius r and tangent to the x-axis. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Matinik at ang Musikero channel na nagsasabing maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng aming mga video tutorial. Huwag po nating kalilimutan, God is great, God is good.